Network Entertainment. Hi girls and boys! Kami ang Lady Bosses! Mga sister alets! CR tayo. Let's go! Hello! Grabe, hindi ko alam long weekend pala this week. Task ko lang, anong plans nyo for this long weekend? Pupunta kami ng Singapore kasi merong May show nga pala. may show sila GB 24, 25. Long 2 weekend din days, ngayon wow. 2 days yung show nila or 1 night lang? 2 days. Wow, hanip. Tapos same venue or different venues? Same. Bakas. Late lang naman ng Singapore kaya. Pag ganyan, mga Pinoy din ba nanonood or may mga other Pinoy yan nationalities? kasi Tagalog sila eh. Tagalog yung set nila. Kung English siguro mas marami. Oo. Eh, GB parang kayang-kaya niya. Oo. kaya ni GB yan. Kayo, Pero anong plano nyo? Jeline? Ikaw, Jeline. Si Lucas lang kasi yung long weekend sa amin eh. So parang pinaghahandaan lang namin yung ganun nga, kailangan may activity siya para hindi siya mababad sa phone. Tapos kami kasi regular sked lang kami ni Mike. Kasi yung clients nyo, US, no? Kasi US yung clients namin. So ano pa rin as is. Pero magsuswimming naman kami. Practice swim niya sa Sunday. Wow. Ano naman. Kasi nag-lapse na si Lucas. Hindi naman. Kaya niya na yung yung anong tawag dito? Yung Pabalik-balik. short end of the pool. Yun, Mahirap and, din yun, kahit pa paano. Kayo pagka ba homeschool, nafe-feel niyo ba yung mga ganyan? Wala nga, kaya hindi ako aware na wala palang pasok. Tsaka long weekend pala this weekend. Hindi ko alam actually. Pero kayo, Jeline, di ba? Since online naman kayo, pwede kayong mag-beach somewhere or kung Actually. Pwede mga naman. ganon. Pero basta malakas lang yung internet. Basta Wi-Fi. malakas yung internet, ganyan. Tapos, ganun kami pag halimbawa umuwi sa Cebu. So, pwede kaming nagtatrabaho, tas nasa ibang lugar kami. Ngayon nga lang, mahirap siya kasi, ayun nga, may school na si Lucas. Dati kasi nagawa namin yun hindi pa siya nag-aaral eh. So, nasa Cebu kami mga 2 weeks. Ganun. Pero yung client nyo naman or yung boss nyo won't mind even if you're outside Metro Manila. They won't even notice, no? Oo. Basta Kailangan you do lang your sure job. yung sure yung Deliverables nyo. internet. Sure internet, pag meetings, tapos lahat ng mga kailangan nyo gawin, magawa. Oo, kailangan din magawa. Tapos ako medyo maarte lang din ako dyan. Uy, nandito si Kay. Medyo maarte lang din ako kasi di ba designer ako. So, hindi ko mapakawalan yung ko. So, hindi ko mapakawalan yung ko. Double monitor na setup. Ang hirap nga, no? Kasi mas convenient nga naman. Kasi andun na lahat eh. Para siyang yung parang nagpa-preview mo siya habang ginagawa mo. Mahirap kasi yun kapag isang monitor lang eh. So, Nadadrag mo palipat-lipat. Ito si Kiki. What are your plans for the long weekend? Hi, Kay! Welcome back! Ang plan ko, oh my God, di magpapadede lang. Jeannie, bilang ikaw nasa Singapore, Momol Marathon kayo? Momol Marathon ni pwede. Jeannie. Pero dapat condom yan. Nako. Ayoko magpadede eh. Sakto, Jeannie, nag-sort na ako ng mga baro-baroan, papadala ko na sa'yo. Pero usually nung mga yung mga, 'di ba? Kasi yung mga co-parents ko or yung mga ibang families dun sa mga kaklase ni Kirby. Yung meron kaming calendar sa school. So makikita na yung mga holidays, makikita na yung long weekends, ganon, makikita na kung ano yung mga walang pasok. So ipa-plot na nila yung mga Vacation nila. Yung mga bakasyon nila. Tapos katulad yan, kasi merong mga home study days, may mga ganun. Kasi yung home study days, pwede din kaming
pwede din silang wala sa bahay pero ginagawa nila yung assignments nila. Parang gano'n. So parang dadalhin na rin siya sa bakasyon. So ang ginagawa nila, naglo-long weekend sila plus yung home study day. Tapos ang nakakaasar dyan, bigla na lang mag-iiba ng I-move. schedule yung Diba? school. Oo, Diba? i-move. Kaya mahirap din eh. Kasi minumove siya minsan ng ano eh. Ng Ng presidente school. or ng school. Oo. Oo, tapos last minute pa minumove. Paano yan? Oo. Na-book din diba? Kaya nga. So, yung ibang parents nagrereklamo na, wag nyo naman i-move kasi meron. Ang hirap nun eh. Lalo na pag ibang bansa pa yung may flight pa. Kay mararanasan mo rin yan kapag Oo. may pasok ka na. Or unless Ay, mag-homeschool ka oo. din katulad ni Dee. Ay, hindi. Pagka sinabi na walang pasok, kahit may pasok, walang papasok. Kasi ano nga minove? Yung Ninoy Aquino Di ba Day? 21? Dapat Oo. Wednesday siya. Mm. So yung iba, nilive nila yung 22 tsaka 23. Mm. Hassle. Sa school naman ni Fonzie, ginawang home study day ang Tuesday. Tapos, edi weekend, ay dapat walang pasok ulit ng Wednesday, di ba? Minove. Nung nag-aaral ba kayo, yung mga kaklase nyo, maano rin sila, out of town? Parang madalas din ba silang ganun? Kasi Hindi ko parang, na pa... naano kami, kasi sila Lucas, medyo may kaya kasi yung mga nasa SPED. So parang madalas, actually nung moving up nila, yung dalawa niyang pinaka-best friend, yung isa mag-Singapore, tapos yung isa mag-Japan. Tapos kami, South Mall. Maglalas South Mall. Pero parang nakakaawa din sa kanya. Parang kailangan mag-travel, may travel fund na kami. Diyos ko. Pero wag mong i-ano yun kay Lucas. Hindi Wag naman. mong Hindi naman. Kami lang ni Mike yung parang nagtitinginan kami. Kasi usually, pagkatapos ng long weekend, no, sasabihin ng teacher, oh, what did you do during the Correct. long weekend? Oo, Gano'n. correct. Oo. Tama. Wala po si siyang Sir masabi. Ay, pero nagka-camping naman kayo, Jeline. Mas cool nga yun kung tutuusin. Camping, swimming, yan. Yan may mga nakakwento niya. Cool yun kay D kasi mayaman siya. Compared sa Tama. dati, mas accessible lang ang travel ngayon, di ba? Pag dati, pag sinabi mong sasakay ka ng eroplano, parang wow, yaman. Pero ngayon, dahil sa Cebu Pac, tsaka AirAsia, mas kaya na. So, ano sinasabi mo, D? Mas common na siya ngayon. Totoo naman, mas mura siya ngayon. Pero syempre kasi paghahandaan mo siya eh. Hindi pwedeng yung ipon nyo doon mapunta lahat. Oo. Pagbalik nyo. Ano kung pagbalik nyo, biglang may nagkasakit Mamumulubi pa. ka na. Ay, correct. Oo. Ano. Hindi, tama. Yung travel itself via plane, kaya. Pero yung gastos mo pagdating doon, hotel, pagkain, attraction, yung mga parks, yun yung mahal. Yung money, yung pocket money ang dapat pocket mas money malaki. mo. Correct. Andyan kami nung weekend sa Las Piñas, Jeline, sa may Alabang. Diyan sa Excelsior, yung Excelsior Hotel, Malapit lang. yung pangbata. Maganda ba? Hindi kami buti na lang birthday nung isang anak ng kaibigan namin, kaya doon sa room lang nila kami nag-birthday party. Ang mahal kaya, magche-check-in ka na tapos may 2,000 each pa ng bata para lang ma-avail yung hotel package na Ay, ganun? maglalaro. Oo, tapos 1,500 each ang adults. Hindi siya kasama. Ano activities kasama? Excelsior. Yun, may mga obstacle course, biking, merong, talaga? basta may malaki silang, may mga picture-picture, may movie night pa yung mga bata, mga gano'n. Tapos unlimited din naman, nga naman yung dinner, unlimited din yung merienda, yung food, unlimited yung breakfast. So andun na lahat. Pero
syempre, magbabayad ka sa hotel, magbabayad ka pa dun sa, dun sa amenities na yun. Parang maganda modern yung design ng hotel. Bago ba to? Bago lang Ano yung siya. amenities niya? Akala ko nga pogo yan. Gogo. Seryoso, lumabas. Marami kasing lumabas dito na pogo. Nung kasagsagan ngayon nagbe-build sila. Pero parang nagstay naman siya after iban yung pogo. So, hindi. Tsaka design niya hindi parang Chinese. Tsaka pansinin niyo, yung mga gawa sa Pogo, may subtitle na Chinese character lagi. Tama. Oo. After the brand or the name of the place, may Chinese nakalagay sa ilalim. So yun, nag-enjoy naman. So, simple lang naman kasi ang gusto ng mga bata eh. Actually. Mag-staycation, ganun. Pero ang problema sa staycation, lalo na kapag ano? May sabihin siya, donkey? Anong problema sa staycation? Ay, yung baby ba yung nagsalita? Ang baba ng boses niya. Nakaka-relate siya eh. Parang kaboses mo siya. Mababa yung boses. Kaya akala ko si Kay yung Kaya nga kaboses. Nakaka-relate siya eh. Ang problema sa staycation, lalo na kapag hindi iisa lang yung kwarto nyo, hindi kayo maka-mall. Oo. Tama. Oo. Di ba? Uy, pero kaya, kung gagawa ng paraan, kaya naman. Pagtulog siya. So, kaya sa bathtub. Oo, banyo. Ang ginawa namin, kumuha kami 2 kwarto eh. Talaga? Oo. Malaki na kasi si Fonzie eh, di ba? Oo. Oh, may Kasi mali siya na may malay na. konting, ha? Ganun lang. Oh my God! Kasi yun. Bakit nagtatanong lang ako na I'm just wondering, Tsaka, pero importante dyan, dapat may Consent. Ay, naku. Ay, nako, bakit, Jeline? Kung makareact ka, bakit? Oo, dali. Kwento mo na. Ikaw, as the source. Hindi ko nga din Ano? napanood yung buong video. Nakita ko lang yung clip. The Honorable Senator Robin Padilla. Yes. What about it? Di ba ang hearing tungkol kay Sandro Mulak? Mula. Naisingit niya yung paano daw pagka yung asawa niya wala sa mood, tas siya in-heat. Oo. Hindi parang yung point niya kasi, siguro kaya naidugtong niya, parang pinapalabas niya, ang lalaki daw, naturally, they have urges that they have to release. I don't know how it boiled down to, hindi naman niya sina-justify yung nangyari kay Sandro Mulak. Pero parang sinasabi niya, hindi ko alam ba't niya nauwi sa marriage, no? Ba't napunta sa husband and wife? Parang si Chris Aquino lang yan eh. Kasi, for me kasi, Ay, nako. Meron ako kilala, hindi lang si Chris Aquino. All about themselves. Hoy! Hoy! Si Robin, kilala mo si Robin. O, game, go. Tapos, Jeline? Ayun nga, naalala ko nga, di ba, nag-topic tayo ng ganyan, yung pinipilit siya makipag-sex ng asawa niya. Feeling ko tuloy si Mariel yun. Yung nagsulat sa atin. Baka nga, no? Tapos may sinasabi pa si Robin na ako laki ako sa Biblia. Alam ko naman na ang mga babae dapat talaga i-dominate ng mga lalaki. Yung point niya dapat daw, pag gusto na lalaki, bumigay na lang basta yung babae. Kasi they have to submit themselves to the husbands. Akala ko ba Muslim na siya? Ayun ang weird niya. Lumaki siya sa Biblia, tapos sa Muslim daw, medyo ganun din yung teaching. Na dapat daw at least once every 4 months, or maybe sinabi pa siya na anong schedule. Or up to 4 times a week, mga ganyan. Oo. Tara, magkaroon tayo ng wives meeting. In-hit ako ngayon. Sino sa inyo ang katulad ko na in-hit? Ikaw? Okay. Ikaw yung kasama ko mamayang gabi. Kaya pala madaming asawa. Oo. For need basis. In-hit basis. In-hit basis. Sabi niya, I don't know if he said this verbatim, kasi naka-English baka tinranslate na ng Rappler. You cannot remove this from a husband and wife. You have sexual rights over your wife.
You cannot decide when you are going to be in heat. What if your wife is not in the mood? So what can I say to my wife if she's not in the mood? What can I say? Parang sinasabi niya, he's just really asking the public what their opinion is. Hindi niya sinasabi ito yung gusto niya mangyari na pipilitin niya asawa niya. Parang naging defensive na siya sa ngayon eh. Naglabas siya ng apology. Ay, di dapat sumama pala siya sa podcast natin. Dapat Ngayon, nakinig. interview natin. Pero yun nga, ano sa tingin nyo? Kasi 'di ba may rights naman din. Kung married kayo, may rights din naman talaga ang lalaki na kailangan mo ibigay sa lalaki 'yon as a wife. 'Di ba? Pero Yeah, yun nga, paano Oo. kung hindi mo gusto? correct. That's the misconception. May study pa na sinabi tong si Rappler na in the Philippine situation, 30% of people aged 15 to 24 believe that it is the wife's duty to have sex with her husband whenever he wants it. Hindi naman whenever he wants Kaya it. nga, grabe no? Hindi, parang obligation siya na parang wag Obligation, naman right. totally wala. As in, Oo. parang ganon. Parang- Pero, Parang ba't pa kayo nagpakasal kung hindi rin naman kayo magsisex? Parang gano'n. oo, parang ganon. Oo. Pero, syempre, nasa usapan nyo na rin yun. At kung gaano ka walang iya yung husband nyo. Parang ganon. Nasa usapan nyo kung kailan, kung, alam mo yun, kung, Which works for you, Jeannie. Okay nga yung inyo na may schedule, para at least prepared ka na. Kasi Oo, for the rest of us, we don't have schedules. oo. Pero sa schedule rin naman na yun, kunwari, hindi ko talaga feel na papakiusapan naman na parang, pwede bang rain The check? schedule natin. Orange. Oo, resked, oo. Reschedule na lang. Kasi alam nga naman na, sige, pumayag ka, tapos halatang ayaw mo habang ginagawa yun. Oo. Mag-enjoy pa ba yung lalaki nun? Tama. Oo. Ay, bali mo yung iba, makaraos lang. Yun yung parang, Ew. kasi ganun yung dinig ko kay Robin parang ganun siya Parang makaraos lang. Pero mo, nakalabas na nga yung betlog niya kahit naka-TikTok video Parang, Yak! kayo. Pero kung makaraos lang, papayagan nyo ba na Ew. mag-masturbate or something? Yeah. Oo, Ako. okay lang. Oo, okay lang. Pero Na hindi niya nanonood paalam. ng porn? Yeah, ako okay lang. But I don't wanna know. Ito si Kay na parang nagagaliiti na Hindi papayag yan. Ako siguro, gawin niya na lang, wag na siya magpaalam. Alam mo yun, wag mo na ipaalam. Oo. Tsaka wag niya okay lang iwan sa... naman eh. Babe, Tsaka wag okay, niya... okay lang ba to? Anong mas gusto mo? Maria Ozawa o Mia Khalifa? Alin dito mas okay sa'yo, babe? Pang Pinamili kami. Tsaka gamitin niya yung incognito. Para hindi makita. yung pare gamitin, alisin niya sa clear browser sa history niya, browser history niya para naman, kasi minsan nagagamit yung computer ng bata, 'di ba? Puta, wag naman sa computer kasi, kaya nga may cellphone. Ano ba? Para malaki nga. Tsaka wag yun na i-download. Online na lang. Di ba? Ba't pa din na-download? Download? Ba't kailangan pa i-download? Naka-fiber naman kayo. High-speed internet naman. Pag i-download, ibig sabihin, gagawin niya sa labas. Hindi, ako yung favorite na video niya yun. Oh my God! Paulit-ulit. Yak. Baka daw kasi mawala sa search. Kasi may mga porn kasi na nawawala. Kaya kailangan Ba? i-download. Ba't alam mo eh? Hey, his name is Chico Garcia, And his name is Gino Killiamore. and together we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. Ah. Joke. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow.
I guess we don't infuse a lot. Check it out. Pero ngayon, mga tao naawa kay Mariel eh. Ibig sabihin ba, sometimes forcefully they do it. Pero nag-post pa siya, di ba? I'm in hit, ganyan. Ano? Me too. Nag-post siya na nagkikiss sila, tapos parang ang caption, may consent yan ha, parang ganun. Oh, my sarcastic. Parang ganun. Oo. Natural naman maaawa ka sa mga tao. Kaya you have to, lalo na pag mag-asawa, or kunwari, kami ni GB, kung ano yung sabihin ko man tungkol kay GB, kunwari sa inyo, or dito sa podcast, kung ano man sabihin ko tungkol kay GB, magre-reflect talaga yun sa relationship namin eh. Oo. Kung ano talaga yung ginagawa namin in private. Oo. So parang mag-a-assume yung mga tao, so ganito pala si GB, or ganyan ka pala kay GB. Tapos ganun din, vice versa, kung ano sabihin ni GB tungkol sa akin or sa relationship namin. So iisipin ng mga tao, ganun kami in private. Like, kahit lokohin mo, kahit pa-joke, iisipin nila ganun kayo eh. Totoo. Yeah. Like, katulad ng sasabihin ni GB, may mga joke siya na tungkol sa selosa ako or tungkol sa yung alam mo yun, yung tungkol sa hindi ko siya pinapayagan sa toys or whatever, mga ganon. Pero kung in real life naman, bahala ka dyan, pumili ka lang ng gusto mo, no? Parang ganon, ikaw naman gagastos dyan. Pero dahil sa joke na yan, iisipin nila, tangina yung si Jeannie, ayaw pala niya ng mga toys na yan. Si Jeannie ayaw niya. Pero hindi, joke lang yun. Pati sa roleplay nyo, Jeannie. Yun, totoo yun. Yung sa, yung, Roleplay. hindi naman. Siyempre, hindi. Yung mga ganon. So parang medyo pag tungkol sa relationship talaga medyo careful ka dapat kung ano sasabihin mo sa mga kaibigan mo, sa mga family members mo, ganun. Kasi hindi na nila maaalis yun sa utak nila eh. Malamang yung kay Mariel, to save face na lang yun. Parang trying to make fun out of it. Pero feeling ko yung sa kanila, totoo. Kasi, di ba ito si Robin, may pagka-machismo talaga na, yun nga, medyo ina-undermine yung mga babae. Tsaka ang pangit pa doon yung pagkakasabi niya, paano po pag ayaw niya, mambababae na lang ako? Oh my God, sinabi niya yun? Oo. O di sige, tapos kakasuhan ka, gago ka ba? Pwede yun, di ba? Pwedeng kasuhan yun, di ba? Pero Muslim, I don't know, kung pwede sa religion nila. Hindi naman niya pinakasalan eh. Ay, di ba? Yung mga babae. Hindi, Kung mga babae siya, correct. Oo nga, pwede kasuhan yun. Pero naaasar ako, di ba? Paano siya naging senador? Exactly. Exactly. Pogi eh. Hindi, tsaka yung parang bumabawi pa siya eh. May ibang mga statement siya na dapat mahalin natin bansa natin. Yung parang feeling niya magiging quotable quote siya balang araw. Hello, wala nang relevance yung mga sinasabi niya minsan. Pag tumakbo yan, mananalo pa ulit yan. Oo nga. Kahit patakboy mo VP yan, baka may chance pa eh. Yak. Sobrang yak talaga. Yun nga, Padilla. Well, parang given na ganun yung pananaw niya sa buhay. Kasi nga, parang Padilla, pagka, yun nga, dapat bad boy ka, di ba? Yun yung kilala sa nila eh, reputasyon nila. Yeah. Nakakala ko si DJ makakapag-iba ng pananaw natin sa Padilla. But no, he's also like that. Alam mo kung sino nag-iba sa pananaw natin na Padilla? Si Rosto. But iba na pangalan niya, di ba? Si Bibi. Bibi, ganda nga rin. Let us pause in silence for the Padillas. Gusto ko marinig yung galit ni Kay eh. Oo nga. Nagtitimpi lang yun eh. Pero, paano yan ikaw ngayon? Malamang, ano kaya ang sitwasyon ni Anton doon? Pag wala ka? Jax? Parang sa niya. Hindi ko alam. Pero hindi namin napag-uusapan eh. Siguro mas preoccupied pa rin kami sa bata ngayon. Oo, that's true. Hindi, wala kami sa ganung page ngayon. Hindi katulad dati. Na alam mo kahit biruan, 'di ba? Alam mo yun sa mag-asawa, may mga biruan kayo. Ngayon parang kahit biruan hindi namin mapag-usapan.
Pero Mas totoo ang dati focus yung namin sa ano, bata, yung video call ganun. nyo, totoo yun dati, di ba? Pag nasa Japan siya. May joke Ano, city kasi na video ano call yun? eh. Yung video Ay, call nyo. nautal na. Pati yung sa lola daw, totoo yun. Pero tama kay pagkatapos mga anak, wala kang urge ngayon, no? Ako rin wala eh. Oo. Alam mo yung, alam mo yung minsan iniisip ko nga, di ba, sobrang naglalatch lang siya palagi. Unlike dati, pagka ganun yung ginagawa sa ng partner mo, ang saya, di ba? Puta ngayon, Oo, ngayon wala siyang Ay, sensation. Wala siyang sensation. manawa ka ngayon, wala. Oo. Tapos minsan iniisip ko, paano kung si Anton yung gagawa? Parang, tangina, yan na naman ba yung gagawin mo? Yun yung ginagawa ng anak mo sa akin. Oo, para nakakainis yung feeling, no? Wag Diba? naman kasi, Parang, wag naman kasing buong araw. parang hindi talaga. Pero yan yung Go, Jeannie. yung stage na yan na yan kakapanganak ninyo or parang wala pang 1 year. Yan yung stage na talagang wala kayong ayaw niyo ng Yeah. sex. 'Di ba? So parang yan yung mga crucial times ng mga husband na naghahanap ng Mm-mm. sex. Tapos yun yung mga Oo. times, yan yung mga times talaga na nagkakaroon ng clash between between yung couple at yan yung mga times na naghihiwalay yung mga Oo. yung mga Hindi, tsaka naghahanap sila ng ibang babae. kaya nga. But Naghahanap sila that's ng why, ibang babae, habang Tapos, buntis yung wife, ito yung oo. situation na marami kang maririnig na kwento na nakakaniwala. Correct. At saka ang Mm. lungkot nun, di ba? Imagine mo, binuntis mo yung babae. Tapos Oo. ikaw, puta, mag-aaral ka ng iba para lang doon. Tapos nagpa-postpartum ka pa. Correct. Oh my God. Jeannie, ganun nangyari sa'yo? Sa Saan? una? Di ba naalala ko kinikwento mo dati? Eh, malamang. Hindi, tsaka to begin with, pilot, medyo babaero. Oo. Oo talaga. Pero hindi, talaga, bilib ako sa ginawa mo nun na you left the Umalis? relationship while pregnant. Oo. Oo. Ayoko eh. Mas gusto kong makatulog kasi. Alam mo yun, yun talaga Oo. yung goal ko sa buong buhay ko. Yung Bumalik sa parang, tulog. gusto ko makatulog kasi kung iniisip ko na parang uuwi ba to or lasing na naman ba to or amoy babae na naman to, Oh my parang God. hindi ako makakatulog. So parang mas Oo. prioritize ko yung tulog Sarili ko mo. Yeah, over tama that yun. na Yeah. araw-araw. Parang kung hindi na ako nakakatulog dito, ayoko na. Yeah. Tama. Kasi wala ka na rin namang peace of mind eh. So wala nang, Oo. ano mo yan, wala nang sense. Papahirapan mo lang yung sarili mo. Oo, O diba? pati yung Naka-brush on ako. Yes. Cute. Ito, share ko lang. Simula nung medyo, kasi, syempre diba nawala na yung manas kasi nakapanganak na. Tapos nafe-feel ko na, ay shit, medyo gumaganda na ako ulit. So kahit nandito sa bahay, gusto ko kahit paano nagbo-blush on ako. Para pag sa harap ko man lang sa salamin, may maganda gusto naman ko ako yan. makikita. Magawa ko nga. At saka, mas sexy ka ngayon kay may boobs tayo. Nagkakaboobs. Kaya kasi yung akin, Breast hindi Excuse pa me, yan lang ba yung pasehan ng sexiness? Hindi lang. Mas parang iba lang. Kasi at least kita mo kung ano itsura mo pag may boobs. At hindi pantay. Okay. Kasi yung kabila, hindi siya masyado naglalatch dun sa kabila. So, hindi siya masyado nagpo-produce ng gatas. Unlike dun sa left side, na ang bongga. Nasabi ko nga sana 2 bongga yung binigay. Isa I-pump mo. Wala kang pump. Meron kaso ang sakit eh. Okay. So going back, ayun nga. 'Di ba parang lagi gayon nga naisip ko ngayon. Syempre magkalayo kami ni Anton. Na pagka something now hindi ano tawag nito, pag wala akong peace of mind, i-let go ko na lang kung ano yung iniisip ko. Kasi ito yung tama nga si D, yung postpartum. Ang dami mong iniisip ngayon. So kung lahat yun, sabay-sabay mong iisipin at hindi ka rin naman makakatulog at balisa ka, wag mo nang isipin. Oo, mababaliw O kaya ka kung mangyayari kung ano yung mangyayari, yun nandun ako ngayon. Kung ano yung Wow, mature mangyayari. na si Kate. Yes. Kahit pigilan mo siya, wala kang control, wag na, tama na. Mature. Wow, is that you? Mga nakapake. I can't believe As a it. mom. As a mom. As a mom of one.
Tsaka kasi, feeling ko kaya ng lalaki yung ibang, ay, ng bababae yung ibang lalaki. Pwede rin actually, Pwede rin. Jelina. Oo. Kasi yung pagiging parent, kailangan mo mag-rise to the occasion. Kaya mo mag-mature Mm-mm. para ma-meet Mm-mm. mo yung demands niya. Sa Mm-mm. babae, sobrang obvious nung need na yon. Kasi Mm-mm. kailangan mo magpadede, 'di ba? Tas usually tayo yung talagang naiiwan sa bata. Tas yung ibang mga lalaki, hindi sila nagmamature. Nandun pa rin sila sa mindset Oo. na yung asawa ko dapat nilalambing niya ako, pinagsisilbihan niya ako. Tas yung iba, parang dahil nabibisi yung babae sa baby, parang nafe-feel nila na left out sila. Instead Oo. na ibuhos din nila yung energy nila dun sa baby. Oo. 'Di ba? Kasi hindi siya obvious. Walang kailangan sa'yo yung baby physically. Hindi ka naman nagpapadede eh. Mm-mm. So parang ang dali sa kanila takasan yung responsibility kung ayaw talaga Correct. nila. Pero Mm-mm. dapat pag magiging tatay ka, kaya dapat talaga may may lisensya yung pagiging parent ka para ma-realize ng mga tatay na kailangan mong magbago. May magbabago din sa'yo. Correct. Kung hindi ka kung hindi mo yan, ang pananagot sa bata, hindi lang money dapat time din, effort, tsaka understanding dun sa babae. Kasi nanganak siya, nagpapadede siya, ang laki ng physical toll sa kanya. So kailangan Yeah. may ka rin, mag-step up ka rin kung baga. Yeah. Physical and mental toll. Hindi yung Mm-mm. madaming ganun nung kasi nag-join ng mga dad group si Mike. Ang madalas na complaint ng mga tatay, parang, nung nagka-baby kami, parang I feel left out, yung babae, yung asawa ko, laging Hindi, doon na isali lang mo yung sarili mo kasi. Correct! Exactly! Di ba? Exactly. Sabi Hindi ka nga, naman get kailangan involved. i-invite Kailangan eh. ma-involve ka din. Oo, Hindi ka na kailangan i-invite, gago ka ba? wag maging selfish. Di ba? May nabasa ako lately lang. May connection nga to dun sa pinag-uusapan natin na yung mami daw, edi nagpapadede siya. Tapos may may iuutos sa kanya yung lalaki. Tapos sabi niya, wait lang, sige mamaya gagawin ko yan. Tapos biglang nag-snap yung lalaki. Sabi niya, pagpadede, walang time first. Oh Parang my ganon. Pag walang God. dapat tuloy-tuloy yan. Parang, tapos nag-rant siya dun sa group na yon na parang, ba't hindi ba niya maintindihan Tsaka na- mahirap din, no? na Magpa-feed. talagang demanding ang pagiging nanay, lalo na yung sa pag-nurture dun sa anak. Oo. Tsaka nakakapagod. Ang sakit sa katawan. Ikaw ba? Kaya mas masakit na likod mo? Lahat sa akin masakit. Buong pagkatao ko masakit ngayon. Pati kaluluwa niya, masakit. Lahat masakit. Lahat ng isipin mo, di sa akin masakit ngayon. Diba Except kasi, the blush on. correct. Daanin sa blush on ng lahat. Kaya alam mo ngayon ko naiisip. Kasi dati iniisip ko, shit, ba't nagkaanak lang sila, naghiwalay na sila, ganyan. O kaya nabuntis lang, naghiwalay na. Ngayon ko siya nare-realize na kasi yung mental load niya, lalo kung sa babae, sobrang grabe, ang bigat. Yeah. Tapos kung yung partner mo ay hindi niya rin kayang dalhin or hindi kayo magkaintindihan, mag-end up talaga na maghihiwalay kayo. Yeah. Lalo kung hindi kanya naiintindihan. Like, kunyari, gets niya yung postpartum. Pero, baka akala nila, ganun-ganun lang yun. Alam mo yun, yung Yeah. parang, oo nga, alam ko, may postpartum ka. O tapos, ba't hindi mo iniintindi? Feeling kasi nung iba, kaartehan, yun na lang. Ginagaslight nila. Yun na lang. Kala nila arte Gaslighting. lang. Yeah. Kala nila card lang yun dahil kakapanganak lang para mag-inarte. Tangina! Lalo sa Pero first baby, kasi your body will never be the same again eh. Yung, the way you see yourself will be different. Pero tama nga yung sinabi mo, Jeline, na mas obvious yung need para sa babae, need ng help ng baby Oo. sa babae. So parang kahit ayaw mo, gagawin mo eh. Kasi kailangan, kung hindi, iiyak ng Instincts. iiyak Oo. yan. Oo, Oo. iiyak ng iiyak Mother yan. instincts. May kailangan kang gawin para patigilin yung yung iyak na yan. So parang talagang kahit hindi mo naisipin, gagawin ng katawan mo. Actually. So kaya obvious. Instinct. Pero dun sa lalaki, kailangan matalino din kasi yung lalaki na mag-gets din niya na tatay ka na. Mm-mm. Na dapat ikaw yung kusang gagawa ng mga
kung ano man kailangan ng baby tsaka yung mommy. So parang kailangan matalino din yung lalaki as a dad, Sa as father, correct. Yeah. as a husband. So kung hindi ka matalino, gago ka. Hindi So, nga Jeannie. At saka kahit hindi na lang dun sa bata. Dahil tama nga yung sinabi ni B, na wala namang kailangan yung bata sa kanya. Eh di, ang gawin niya, alagaan niya yung babae. nanay, oo. Totoo. Kailangan niya eh. Kumbaga, kailangan niya mag-isip. Kailangan niya ng utak to know all of that. May kilala nga ako. Yan yung precisely yung complaint niya. Dahil ang tagal nila hindi nagkaanak more than 5 years. Tapos nung nagkaanak na sila, parang nagtampo doon sa asawa niya na you're being more like a mom than a wife. Wow! Yun. Siyempre, baby pa, newborn eh. Siyempre, mas kailangan. Oh, Ay, exactly. Ano ka, nagsaselos doon sa anak mo? Oo, parang parang ganun ganun. yung dating Bobo. pa-baby. Oo. Pa-bebe. Wala. Wala. Matuwa siya, nagpapakanana yung asawa niya. Tama. Oo, Anak mo kaya, yan eh. kaya Robin, kung gusto mong makaraos lang, wag lang salsal, wag lang sex ng sex kasi mamaya mabubuntis mo yan. Tapos hindi mo rin lang naman aalagaan yung anak mo. Si Mariel lang din ang aalaga sa anak mo. Inang tong senador na to eh. Pati yun, katulad nun, like, makaraos lang. Sige, magsisex kayo. Tapos mabubuntis na naman kayo. Kumbaga parang hindi siya dahil sa makaraos lang, nagkaroon ka Hindi na siya naman worth it na dahilan, di ba? nagkaroon ka na naman ng lifetime responsibility sa isang tao. Di ba? Pero yung nangyari kay Sandro, no, it just proves that whether you're gay or straight, if you're a man, do you think they really can't control the urge? Naisip ko talaga. Ang gago ko. Alam mo yung naisip ko? Pwede ko ba sabihin to dito? Pag nalilibugan ba yung mga bakla pag Oh my God. Ay, joke lang. Pero grabe yun, no? Wala, kawawa yung bata. Kawawa yung bata. 20 plus na siya, pero bata pa rin yun. Ang lakas ng loob nila. Anak pa ni Nino Mulang. Oh well. Yeah, kaya nga tama sabi mo, Jeannie, di ba sa chat natin? Hindi porket mga lalaki yung mga anak nyo, feeling nyo safe na sila pagtanda. Parang we also have to take care of their well-being and safety. You're never sure about what's gonna happen with them. So, mula sa kaboses ninyong nagagalit na kay Robin Padilla, Ginny Lakay, Mula sa kaboses niyong ipaglo-long weekend ang anak sa SM South Mall, Jeline Cubillas. Mula sa kaboses nyo, wala talagang good boy na good boy na Padilla kundi si Rostom, si D. Mula sa kaboses niyo, magpapadeda the whole long weekend kay Asko, kami ang Lady! Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.